So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nagsalita na naman po si Sara Duterte. Mga ka-Streetwise, the more na nagsasalita si Sara Duterte, mas lalo pong nahahalata na mahina po talaga utak niya or talagang mentally depressed talaga siya. So ngayon ito na naman yung palusot niya 'no. So ang sabi ni Sara Duterte 'no, isipin mo 'no, ikaw yung unang nagwala sa press con tapos ngayon siyempre magbibigay ng reaksyon yung mga ibang mga politicians tsaka yung mga ibang mga public servants natin. So ngayon lumalabas na naman na pikon ka dito. So sabi niya dito 'no, sabi niya dito, unstable. Sara Duterte game to undergo televised neuropsychiatric exam one condition. Oh. So televised daw. So magpapa-psycho test siya, televised. So pera na naman ng taong bayan yung gagastusin dito. Ewan ko dito. Wala sa hulog 'to. So ito, panoorin natin 'tong sinasabi niya dito 'no. Sige ko. Ito. So, binasa ko yung kanilang mga statements and nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila? Desperada, ma'am. Hindi, may eh. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, Uncalled for. unsound mind, and what was the other one? Uncalled for. Hindi, meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Yes. So yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon agad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang picture. So, yun. And the next one is Yan na. So sabi ni Sara Duterte, meron daw tayong Secretary of Justice na si Boying Rimulya na hindi daw po alam ang batas. ikaw nga abogada, pero bakit ang boba-boba mo? Ipagdasal natin ng Pilipinas kasi merong Vice President na abogada daw na mahina ang kukote. I-continue nga natin. Sige. Teka lang, no? So, anong sabi ni Sara? Teka lang, ulitin ko lang, no? Okay. So, inintindi ko ulit, no? So, sabi ni Sara Duterte, yung ginawa niya daw po ay designated sa katawan, hindi naman daw po doon sa mismong tao. kasi sabi niya ito yung sinabi niya yung sinabi niya daw po na ipapahukay niya si Ferdinand Marcos Sr. ay ayun daw po ay designated dun po sa katawan. Hindi naman ito designated dun sa tao mismo. Hindi kasi mga kababayan, actually medyo na-briefing ako dyan dati na bawal mo talaga bastusin yung taong namatay na.
And actually mga ka-streetwise 'no, hindi mo puwedeng ihiwalay yung katawan ng tao dun mismo sa tao. So ang sabi ni Sara Duterte dito, hindi ko naman binabastos si Ferdinand Marcos Sr. Yung yung pinapatungkulan ko lang doon is yung katawan niya, pero hindi mismo si Ferdinand Marcos Sr. Parang ang labo naman ata nun. Kasi 'pag binastos mo yung katawan, binastos mo na rin yung tao. Ay, ay, ano yun? Hindi nga, parang ganito yan eh. Oh, kunwari, kunwari ikaw, sabihan kitang yung katawan mo, baho mo, o katawan mo, ng baho ng katawan mo. Siyempre, apektado pa rin yung pagkatao mo doon. Gagarin to. O parang si Sara Duterte. Kapag sinabi ko si Sara Duterte, Sara Duterte, yung katawan mo, ang itim ng kilikili mo. Apektado ka pa rin yung pagkatao mo doon. Ang labo ni Sara, no? Basta lang mailusot lang talaga, no? Sige, continue natin. Ano pong sasabihin nito? Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nila unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? Teka lang ha. Actually, no, ito sabi ko na nga ba eh. Okay. Yung pinaka-reason pala talaga kung bakit nagpa-press con si Sara Duterte is tungkol doon sa pag-atake daw sa kanya. So ngayon, napakaramdam pala ni Sara Duterte ay inaatake pala siya ng Kongreso. So actually mga kababayan, sa tingin nyo ba, pag-atake ba yung ginagawa ng mga congressman natin na malaman kung paano ginastos yung confidential fund ni Sara Duterte? Ngayon, di ba, nalaman na natin, di ba, na magkano 250 million daw per day yung confidential fund. 250,000 sa safe houses pa lang per day. Meron pang 90,000 in 11 days. So, hindi, 90,000 pesos. Ang gulo ko, no? Meron pa palang 1 million in 11 days. So, pumapalo ng 90,000 per day yung safe houses na ginamit ni Sara Duterte. So, saan ka makakakita ng 250,000 pesos na safe houses? Di ba? So, nalaman din po natin doon po sa hearing po sa Congress na meron pala siyang pinantapal doon na 15 million sa confidential fund niya na proyekto ng AFP. 'Di ba? Ang nilagay ni Sara Duterte doon, siya daw po ang gumastos, DepEd daw po ang gumastos sa youth seminar. Yun naman pala, AFP pala ang gumastos doon. So pinantapal niya lang yung AFP. So ngayon, para kay Sara Duterte, is pag-atake daw po yun. Pag-atake daw po sa kanya yun. Parang hindi yun ang nakita ko eh. Parang hindi po yun ang nakita natin eh. Ang nakita natin doon mga kababayan, isinahalungkat kung paano ginastos ni Sara Duterte yung confidential fund. So, dapat doon mga kababayan, ang gawin ni Sara Duterte, sagutin niya yung issue. Di ba dapat mag-issue based ka? Ang problema ni Sara Duterte noon, nung binabati ko siya ng mga congressman na tungkol sa confidential fund niya, imbis na sagutin po yung issue, ang ginawa ni Sara Duterte, nagpa-press con,
Tapos kung ano-ano sinabi parang baliw na. So yun kasi sabi niya inaatake daw siya, hindi pag-atake yun. Oh, so ngayon, ito yung dear ni Sara Duterte, no? Magpapa-psycho-test daw po siya. Kung magpapa-psycho-test din daw po yung mga congressman. Tapos, tuloy pa natin na. Sige. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa first district of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidat. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang ina-atake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Okay ka dyan. Okay, sige. So, okay tayo dyan. Anong problema dyan? Yan ang demand ko ha. Dalawang test sa akin, isa lang sa kanila. Oh, biyado pa ako. Pero mga sinasabi niyo rin na unstable sila, so dapat meron din silang neuropsychiatric test din. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, Bubo talaga to, no? So ngayon, bakit daw magagalit kung yung atake is sumasagot? Hindi ka nga sumagot eh. Nagpa-press con ka, wala ka namang sinagot. Hindi mo naman sinagot yung confidential fund. Tapos ngayon, magpa-drug test. So ngayon, nagbibigay ka na naman ng mali siya na yung mga congressman ay nagdodroga. Tulad ng ginawa ng tatay mo. So ang tawag nga natin dito ay drug tagging. Parang ang labo, no? Anong klaseng, anong klaseng, anong klaseng utak meron to? Ay, puta. Sintu-sintu pala to. So ngayon, actually ngayon ko lang napanood talaga to, no? Pinasa sa akin to ni Ma'am Tess eh. Pero, di ba, magpapa neuropsychiatric test din daw po siya kung magpapa-drug test din po yung mga congressman. So, parang pinapalabas mo na addict yung mga congressman kasi yung mga kababayan, yung sinasabi natin na magpa-psychotest si Sara Duterte, meron tayong nakitang indikasyon. 'Di ba? Na mukhang mentally distressed nga po talaga siya. Ang dami niya na sinasabi nang wala sa hulog eh. Oh, so meron tayong indikasyon, meron tayong nakitang ebidensya na mukhang may ganun nga talaga. So ngayon, kung sasabihin ni Sara Duterte na kung yung mga congressman po ay mga kailangan magpa-drug test. So ano yung naging basihan ni Sara Duterte para utusan niya magpa-drug test yung mga congressman? Kasi meron tayong dahilan para magpa-psychotest si Sara. Pero si Sara Duterte, wala naman tayong makitang dahilan para magpa-drug test yung mga congressman. Di ba siguro si Baste? Ay, hindi, si Pulong. Yun, siguro si Pulong kasi nasasangkot siya sa triad. Pero wala eh. 'Di ba? Ano yung basihan? So ganito po talaga yung ugali ng mga Duterte, no? Basta pag trip nila, pag sinabing adik ka. So okay na to. Ano ba, tuloy pa ba natin? Sige, konti na lang, isang post na lang, sige. diba? Para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin. Okay na, wala tayong mapapala dito. Sabi ko sa inyo the more na nagsasalita si Sara Duterte, mas lalo natin nahalata na mahina yung utak niya. Dalawa lang yan mahina talaga yung utak niya kasi nga spoiled brat siya o talagang mentally distressed siya ngayon. Mentally distressed. So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa kalokohan ni Sara Duterte? So yan po sa Team Replay, no? Sa tingin nyo ba fair ba yun? Fair ba tong gustong gawin ni Sara Duterte na magpa-psychotest pero may condition? Magpa-psychotest ka na lang mag-isa. Ang dami pong gusto. So yun, no? So yan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, and then pa-comment na rin po ng video po na to. At syempre, kung di naman kalbisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, mixing content lang ito, no? So kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Bye-bye.